Magandang araw mga bata! Narinig niyo na ba ang alamat ng Bagyo, Mina ng Ginto? Yan, ang ikukwento ko sa inyo ngayong araw. Sa isang nayon sa Bagyo na kung tawagin ay Suyok, naninirahan ng mga igorot na pinamumunuan ni Kunto. Si Kunto ay bata pa, ngunit siya ang pinakamalakas at pinakamatapang sa kanilang nayon. Kaya siya ang ginawang puno ng matatandang pantas. Ang mga naninirahan sa nayong ito ay namumuhay ng tahimik. Maibigin sila sa kapwa at may takot sila sa kanilang bathala. Taon-taon ay nagdarao sila ng kanyaw bilang parangal sa kanilang mga anito. Noong panahong iyon, ang mga igorot ay naniniwala sa iba't ibang anito. Kung nagdarao sila ng kanyaw, ay lingguhan ang kanilang handa. Nagpapatay sila ng baboy na iniaalay sa kanilang bathala. Nagsasayawan at nagkakantahan sila. Isang araw ay nagtungo si Kunto sa gubat upang mamana. Hindi pa siya lubang nakakalayo nang nakakita siya ng isang uwak. Nakatayo ito sa isang landas na kanyang tinutunton. Karaniwang ang mga ibon sa gubat ay maiilag, ngunit ang ibong ito ay kakaiba. Lumakad si Kunto palapit sa ibon, ngunit hindi ito tuminag sa pagkakatayo sa gitna ng landas. Nang may iisang dipa na lamang siya mula sa ibon, bigla siyang napatigil. Tinitigan siyang mainam ng ibon at saka tumango ng 3 ulit bago lumipad. Matagal na natigilan si Kunto. Bagamat siya ay malakas at matapang, sinagilahan siya ng takot. Hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin ng kanyang nakita. Hindi na niya pinagpatuloy ang kanyang pamamana. Siya ay bumalik na sa nayon at nakipagkita sa matatandang pantas. Anang isang matanda, marahil ang ibong iyon ay ang sugo ng ating bathala. Pinaalala sa atin na dapat tayong magdaos ng kanyaw. Kung gayon, ngayon din ay magdaraos tayo ng kanyaw, ang pasya ni Kunto. Ipinagbigay alam sa lahat ang kanyaw na gagawin. Lahat ng mamamayan ay kumilos upang ipagdiwang ito sa isang altar sa isang bundok-bundukan. Ang mga babae naman ay naghanda ng masasarap na pagkain. Nang ang lahat ay nakahanda na, ang mga lalaki ay humuli ng isang baboy. Ang baboy na ito ay siyang iaalay sa kanilang bathala upang mapawi ang galit kung ito man ay nagagalit sa kanila. Inilagay ang baboy sa altar na ginawa nila sa itaas ng bundok-bundukan. Anong laking himala ang nangyari? Nakita nilang ang baboy ay napalitan ng isang pagkatanda-tandang lalaki. Ang mukha ay kulay lupa, nasa katandaan at hindi na halos siya makaupo sa kahinaan. Ang mga tao ay natigilan. Nanlaki ang mga mata sa kanilang nakita. Sila'y natakot. Maya-maya'y nagsalita ang matanda at nagwika ng ganito. Mga anak, magsilapit kayo. Huwag kayong matakot. Dahil sa kayo'y mabuti at may loob sa inyong bathala, gagantimpalaan ko ang inyong kabutihan. Lamang ay sundin ninyo ang lahat ng aking ipagbilin. Kumuha kayo ng isang tasang kanin at ilagay ninyo rito sa aking tabi. Pagkatapos, sukluban ninyo ako ng isang malaking palayok. Ipagpatuloy ninyo ang inyong kanyaw. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik kayo rito sa pook na ito. Makikita ninyo ang isang punong kahoy na kahit minsan sa buhay ninyo ay hindi pa ninyo nakikita o makikita magpakailanman. Ang bunga, dahon at sanga ay maaari ninyong kunin, ngunit ang katawan ay huwag ninyong gagalawin. Huwag na huwag ninyong tatagain ang katawan nito. Tinupad naman ng mga taong ipinagbili ng matanda. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pista.
Pagkaraan ng 3 araw, bumalik sila sa pook na pinag-iwanan sa matanda. Itinaas nila ang palayok at gaya ng sinabi ng matanda, nakita nila ang isang punong kahoy na maliit. Kumikislap ito sa liwanag ng araw. Lantay na ginto mula sa ugat hanggang sa kalit-liitang dahon. Nagsigawan ng mga tao sa laki ng galak. Si Kunto ang kauna-unahang lumapit sa punong kahoy at pumitas ng isang dahon. Pagkapitas sa dahon ay nagkaroon kaagad ng kapalit ito, kaya't nag-ibayo ang tuwa sa mga tao. Bawat isa ay pumitas ng dahon. Sa loob ng maikling panahon, yumaman ang mga taga-Suyok. Ang dati nilang matahimik na pamumuhay ay napalitan ng pag-iimbot at inggitan. Ang punong kahoy naman ay patuloy sa pagtaas hanggang sa ang mga dulo nito'y hindi na maabot ng tingin ng mga tao. Isang araw, anang isang mamamayan, kay taas-taas na at hindi na natin maabot ang bunga o dahon ng punong ginto. Mabuti pa ay pagputol-putulin na natin ang mga sanga at dahon nito. Ang puno ay paghati-hatian natin. Kinuha ng mga lalaki ang kanilang mga itak at palakol. Ang iba ay kumuha ng mga sibat. Tinaga nila ng tinaga ang puno at binungkal ang lupa upang lumuwag ang mga ugat. Nang malapit ng mabuwal ang punong kahoy, ay kumidlat ng ubod talim. Kumulog ng ubos lakas at parang pinagsaklob ang lupa at langit. Ang punong kahoy ay nabuwal, nayanig ang lupa at bumuka sa lugar na kinabagsakan ng puno. Isang tinig ang narinig ng mga tao. Kayo ay binigyan ng gantimpala sa inyong kabutihan, ang punong ginto upang maging mariwasa ang inyong pamumuhay. Sa halip na kayo higit na mag-ibigan, kasakiman ang naghari sa inyong mga puso. Hindi ninyo sinunod ang aking pinagbilin na huwag ninyong sasaktan ng puno. Sa tuwi-tuwi na inyong nanaisin ang gintong iyan. At pagkasabi ng mga katagang ito, sa harap ng mga tao sa Suyok, ang puno ay nilulun na ng lupang kinabubuwalan. Mula nga noon, nagkaroon na ng minang ginto sa Baguio at nakukuha lamang ito sa pamamagitan ng paghukay sa lupa. At yan, ang kwento ng Alamat ng Baguio, Mina ng Ginto. Hanggang sa susunod mga bata, paalam!